Magkakano naman ang halaga ng kapilya ng iglesia? Mura ho lang. Yung ating templo sentral mahigit lang 100 milyon. Yun hong bagong katatapos na tabernakulo ay 26 na milyon. Ang pinakamababang halaga ng ating mga kapilya ay hindi ho bumababa sa 1 milyon. Ano pa ang ibang pinagugugulan ng iglesia? Meron po itong itinataguyod na paaralan, ang New Era College, na isang non-profit institution. Bukod dito, ang paaralan ng mga ministro, yung pong nag-aaral sa pagkamanggagawa. Samantalang ang mga seminaryo ng ibang mga iglesia ay nagsasara na. Wala ho kasi mag-aral. Wala na hong may gustong mag-aral. Ang totoo, yung kanilang isang seminaryo sa Marikina, ipinagbili sa iglesia. Yung kanilang seminaryo na nariyan sa Antipolo ay kasalukuyang ipinagbibili sa iglesia. Hindi ho lang nagkatuloy yan sapagkat masyadong bulok na. Ang paaralan ho ng iglesia sa pagmiministro ay patuloy ang pagdami ng mga nag-aaral. Sa kasalukuyan, dito lamang sa Pilipinas, sapagkat meron ding mga nagsisipag-aral sa iba't ibang panig ng daigdig, pero dito lamang sa Pilipinas, meron ng 1,000 ngayon at 902 ang mga nag-aaral. Marami pa hong proyekto ang iglesia. Binanggit ho ng mga nagsipagsalita katulad nila Speaker Mitra. Ang ating proyekto sa pabahay at sa pagpapaunlad ng pamayanan, ito ho ay matagal na nating ginagawa pero hindi tayo nag-iingay. Ginawa po natin ito para tumulong sa malubhang suliranin sa pabahay dito sa ating bansa, para mabawas-bawasan ang bilang ng mga squatters na dito lang sa Metro Manila ay mahigit hong 2.2 milyon ang bilang ng mga squatters. Meron din hong proyekto ang iglesia sa Kawanggawa at yan ay alam ng lahat ang lingap sa mamamayan, sa kapatid at sa hindi kaanib sa iglesia. Ang tanong ko sa inyo ay ito, papaano natutustusan ng Iglesia ni Cristo ang lahat at ang iba pang mga proyekto nito? Masasabi natin na ang Iglesia ni Cristo na nagsimula rito sa Pilipinas, sinimula ng isang Pilipino at itinataguyod ng angaw-angaw ng mga Pilipino, ay tumayo sa kanyang sariling paa. Wala hong tumutustos na dayuhan. Wala hong foreign aid. Sa madaling sabi, ang Iglesia ho ni Cristo ay walang utang kahit nasaang bangko. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi ho nagsasangla ng mga titulo ng lupa para lamang makakuha ng pondo. Bukas ang opisina ng iglesia, pag nakakita kayo ng kahit isang titulo na may gravamen o mayroong marka ng pagkakasangla, maghiwa-hiwalay na tayo. Kaya sa atin walang gigipit na World Bank. Kahit ng IMF. At lalong hindi tayo kontrolado ng mga dayuhan.
Hindi naman tayo kumukuha sa kinikita ng kasino. Wala tayong pasugal, paperya, walang loterya, walang bingo, para lang makalikom ng pera. Wala ho niyan. Lalo namang hindi tayo tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato o sino mang pinuno ng gobyerno. Saan ho nang galing ang salaping itinutusto sa napakaraming proyekto ng Iglesia? Yan po ay sa tulong ng Diyos, ay sa pamamagitan ng voluntary contributions ng mga kaanib sa mga araw ng pagsamba. Na ang karamihan sa mga kaanib na yan na siyang sumusuporta sa Iglesia ay mga mahihirap. Pero kitang-kita ang kayamanan sa pananampalataya. Yun hong inyaabuloy ng mga kapatid ay sinisinop ng pangangasiwa ng Iglesia. Wala hong graft and corruption. Pero tignan ninyo ang sitwasyon ng Iglesia sa kanyang kalagayan. Ito ang tunay na transparent. Nanganganinag, kitang-kita mo kung saan napupunta ang inyaabuloy ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo.